Ayan. So, i-test natin talaga, no? Tignan, maglagay tayo ng code dito sa ating PHP and i-test natin kung talagang nagra-run siya. Okay. So, let's say, gusto kong mag-display ng message na this is PHP coding. Yan. So, dito sa ating HTML, gawa lang tayo ng H1 and then, i-call natin, sandali. So, ilagay natin ito sa variable. So, let's say, message. Ayan, equal. Okay. Then, i-call natin. So, echo message. Yan. So, dito sa ating HTML, i-call natin yung ating variable. So, ilagay natin ito, control X, dito. Control V. So, syempre, wag natin kalimutan yung ating PHP clause. Yan. So, save natin, control S, and then, i-run po natin. There you go. So, talagang nagra-run na siya. So, let's start now in our database connection. So, before we connect our database, syempre, dapat meron na tayong ready-made na database. So, puntahan natin yung ating SAM control panel. Then, click natin itong admin button. So, wait lang natin. Medyo mabagal yung ating connection sa ating server. Okay. Then, lagay natin yung ating username and password. Login. Oh, something wrong. So, login. Yan. So, dito, meron na akong ginawang password. Meron na akong ginawang database. So, gumawa ako ng database na DB Student System. And inside my database, meron din siyang table. Ang pangalan niya ay TBL Student. So, may laman din po yung table natin. Ito po yung laman niyan. Yan. So, ito yung mga fields natin, ID, F-name, L-name, B-day, age, gender. So, we wanted to have a connection between our PHP file and then dito sa ating database. So, balik po tayo dun sa ating subline. Yan. So, burahin na po natin ito. So, in creating your database connection, kailangan natin gamitin yung function na MySQLi and then sa loob ng ating function may parameter siya, 4 na parameter. So meron tayong host name, comma, username, comma, password, comma, and database. Yan. So i-comment natin ito. So ito yung syntax na dapat natin sundin. Now, gawa tayo ng variable na for our host name, username, password, and database. So, variable host name is equal to, so
So, syempre, i-blank muna natin. Gawa lang po muna tayo ng variable. So, next is username. Third is password. And last one is database. Ayan. Okay, and gawa tayo ng isa pang variable para sa ating connection. Yan. Now, in the hostname variable, ang value niyan ay yung ating localhost. And then, sa username natin, ang value niyan ay yung root by default. And as you can remember, doon sa ating SAM panel, nag-login tayo doon. So, ginamit natin yung password. So, for the meantime, ito yung password na ginamit ko. And for our database, that is DB student system. Double check natin kung tama. DB student system, tapos yung TBL student. Okay. Yan. And then dito sa ating variable na connect con, copy lang natin ito. Control C, Control V. Then gamitin natin yung new keyword. Then syempre, this is variable. So, lagyan natin ng $sign. Ayan. So, save natin. Yan. Okay, let's try to run it. So, meron tayong message or mistakes sa line 17. So, that is here. So, since binura na natin yon, yung kaninang message natin, alisin na natin yan. Save natin. Yan. So, meron na tayong connection, ano? So, to test if we really have connection to our database, gawa tayo ng if statement dito. So, if, so lagay natin yung condition. So, $con, then yung ating operator, connect, yung error message, yan. And then, echo natin yung error. If there is no connection, maglabas siya ng message. So, ito yun. Yan. So, save natin. So, itong if statement natin, kapag ka may error, i-message na yung error. Kapag walang error, then, lagyan natin ng else dito. Else, echo, connection, successful. Yan. Save natin. And then, let's run. So, ibig sabihin, may connection na nga po talaga tayo kasi sinasabi dyan, connection error, ay connection successful. Okay? So, meron tayong connection. Now, the next thing that we're going to do is we're going to connect
our PHP doon sa table, and we will try to list down all the data inside our table. So, I hope you learned something, and kapag ka napanood nyo po ito, mag-like, comment, and subscribe na rin po kayo para alam ko po na kayo po ay nanood. Thank you and see you to my next video tutorial. Bye-bye!